Paano ba kayo mag-charge? Sa outlet muna bago sa e-bike o sa e-bike muna bago sa outlet? Kaya yan. Okay mga ka-e-bike, at isa-isahin na natin. Una, dapat i-charge mo muna o i-plug mo muna ang charger mo sa e-bike. Okay, sa e-bike muna bago sa outlet. Okay, nagets mo ba? E-bike muna, okay, bago sa outlet. Tapos pagtatanggalin mo naman, tanggalin mo muna sa e-bike, tapos sa outlet. So nagets nyo? So sa e-bike mo chinarge. So ang huling step mo, dun mo rin unang tatanggalin. Pangalawa, dapat pag mainit na ang charger mo, nakikita mo na o nakahawakan mo na mainit na, tanggalin mo agad kasi pwedeng mag-cause ng sunog. O kaya naman pumutok pa, masira pa tuloy yung charger. Tanggalin mo na agad. Mamaya mo na i-charge, palamigin mo muna, mag-cool down ka muna kung alam mong kulang pa ang charge sa e-bike mo, i-cool down mo muna siya. Okay, para safety na rin. Pwedeng lumobo kasi yung battery mo, pwede rin masira si charger. Pangatlo mga ka-e-bike, ito wag na wag natin mababasa ang ating charger o mahuhulog o maaalog kasi syempre may mga microchips tayo dyan o may mga micro spare parts tayo dyan na mga maliliit na kapag yan ay na-damage o ultimo mahawakan nga natin yan kapag halimbawa malakas yung ground natin sa kamay, ito yung mga micro natin ng mga chips dyan o yung mga capacitor o yung mga resistor, pwedeng masira yan. Kaya nga sa electronic company nagamit yan ng mga gloves, di ba? Tapos meron yan mga grounding sila para at least pag nahawakan nila yung pyesa hindi masira. Okay, pang-apat, kapag halimbawa ang charger mo ay sobrang ingay na, hindi na normal yon, less vibration lang, konti lang yung tunog, maririnig mo lang yung fan. Pag maingay na yung charger mo, observe mo na siya, o kaya kung nare-repair pa, ipa-repair mo sa mismong kasa mo. Pang-lima, wag na wag mong gagamitin ang charger mo kapag hindi nagana yung fan. Kapag alam mo na hindi nagana yung fan niya, wag mo nang gamitin kasi pag hindi umiikot yung fan pero nag-charge siya, mangyayari niyan, mag-overheat, may i-stack yung init sa loob, hindi mailalabas, hindi ma-exhaust, so masisira lalo ang charger mo. Pang-anim, wag gumamit ng ibang charger. Uy, parehas tayo ng e-bike. Pahiram naman. Di ba may mga ganon? So hindi porke parehas ang e-bike nyo, parehas ang brand, ay same na rin ang charger nyo. Tandaan nyo, minsan kung di mo alam, nag-upgrade na pala yung kapitbahay mo, hiniram mo yon, nawala sa isip mo, magkaiba na kayo ng specs. Let's say, for example, naka 48 volts ka lang, yung kapitbahay mo naka 60 volts na, hiniram mo, nawala sa isip mo, same yung unit, pero magkaiba yung specs ng charger. Pwede masira yung battery mo, yung charger mo, diba? Charger niya. Hindi kayo magkagalit kapag may nangyaring masama doon sa mga gamit nyo. Syempre, magagalit yung isa, diba? Pag di ka naman pinahiram, magagalit ka. So, bumili ka na lang ng sarili mong charger. Pang-pito, ito yung pinakahuling advice natin. Kapag hindi pa nag-green yung e-bike nyo within 8 to 10 hours, unplug nyo na para safe. Kasi pwedeng lumobo yung battery nyo, okay? Saka ako kasi, ang advice ko kasi sa mga customer ko, 6 to 7 hours lang talaga. Full charge or hindi full charge, i-unplug mo na sa 7 hours. Kapag lobat na lobat, yun ang advice ko. Kapag hindi naman sobrang lobat, ang advice ko sa kanila, 4 hours lang i-charge. Kasi iniingatan natin yung battery, hindi biro kasi yung battery. Pag bumili ka, napakamahal pa. So yun lang, yun ang pinaka-advice ko. So sana may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, saka subscribe.